Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Mang Dante. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cebu. Dante! 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 Sigaw mula sa labas ng tahanan. Mula sa mahimbing na pagkakatulog, napabangon ng wala sa oras si Mang Dante. Matapos marinig ang pagtawag sa pangalan niya, kasabay ng malalakas na katok sa pinto at bintana. Kahit naririnig na babae ang tumatawag, binitbit pa rin niya ang patalim kung sakali. Natanong ito ang pangalan at nang malamang si Aling Toyang ang nasa pinto, kagad yung pinagbuksan ni Mang Dante. Oh, gabi na. Bakit nandito ka ba? Anong meron at naparito ka? Tanong ni Mang Dante. Si Cecil, Dante. Tulungan mo ang anak ko. Pinagkaisahan na naman yata ng aswang. Tugon ni Nanay Toyang. Pagkarinig nito, kagad sinara ni Mang Dante ang pinto at nagpunta sa tahanan ni Aling Toyang na nasa kabilang sitio. Aabutin din na mahigit 15 minuto bago makarating. At nang sandaling naroon, pinapasok niya ng bahay si Aling Toyang matapos maiabot ang bote ng lana. May umaligid nga rito sa malapit. Puntahan mo si Cecil. Lagyan mo ng lana ang mga palad at huwag mong iiwan. Hanapin ko lang itong pesting gumagambala sa pamangkin ko. Bili ni Mang Dante. Nang makapasok na ng tahanan si Aling Toyang, sinimulan na ni Mang Dante ang paghahanap ng aswang. Nararamdaman at naaamoy niya ang samyo ng nilalang na nagtatago lamang sa kung saan. Tinignan ng matanda ang bawat mayayabong na halaman. Sa bubong, sa silong, sa likod ng tahanan, bakuran, at kahit sa tabi-tabi. Ngunit hindi pa rin mahanap. Kaya naman hindi na pinalampas ni Mang Dante ang pagkakataon. Inilagay niya sa palad ang mutya ng kalikasan. Bato na ibinigay ng maharlikang engkanto. Hinayaan itong ituro sa kanya ang kinalalagyan ng aswang. Nang sandaling malaman kung saan ang nilalang, hindi na napigilan ni Mang Dante ang galit. Kagad sinugod ang sagingan sa hindi kalayuan kung saan nagtatago ang aswang. Nagkaroon pa ng habulan dahil sa biglaang pagtakbo ng elemento. Sinubukan pang tumakas ngunit hindi na magawa matapos maabutan. Nang mahawakan ang nilalang, walang awang pinagtataga ito ni Mang Dante. Dahil sa lubha ng tama ng unang pagtaga sa bandang leeg, napapaluhod na lamang ito. Patuloy ng hina matapos umagos ang napakaraming dugo. Ni hindi na magawang iangat ang ulo para tignan si Mang Dante. Napailing na lamang ang matanda habang pinagmamasdan ito. At para tuluyang matapos, hinubad niyang muli ang mutya na nakasabit sa leeg. Inilapag sa ulo ng aswang. Nang sandaling lumapat ang batong mutya, bigla na lamang itong humandusay sa lupa. Nangisay at ilang saglit lang ang lumipas. Nawala na ng hininga. Dahil wala nang naramdamang panganib sa paligid, bumalik na si Mang Dante sa bahay ng kapatid. Naabutan niya ang dalawa na umiiyak dahil sa mga naganap. Tuba na kayong dalawa. Napatay ko na ang aswang.
Wika ni Mang Dante. Mabuti naman, Dante. Ewan ko ba sa dami ng tao sa lugar. Bakit si Cecil pa ang naisipan nilang guluhin? Tignan mo, nagmukha ng lantang gulay ang pamangkin mo. Nangihina na ng gusto. Diyos ko. Tugon ni Aling Toyang. Napabuntong hininga si Mang Dante nang makita ang pamangkin. Kahit ngayon lamang sila nagkalapit. Dahil noong kabataan nila ni Aling Toyang, malayo sila sa isa't isa. Hindi niya maiwasang mangialam sa sitwasyon, lalo na't magkadugo naman sila. Huwag kasi puro sardinas ang pinapakain mo kay Cecil. Malamang manghihina ang bata. Ano ba ang sustansya ng dilata? Lagyan mo naman ng kaunting gulay para sumigla naman yung pamangking ko. Wika ni Mang Dante. Dante naman, hindi yan ang sinasabi ko. Makalipas ang ilang araw may manggugulo na namang aswang. Ano ba ang meron sa anak ko? At inaaswag na lang siya parate. Tugon ni Aling Toyang. Napaisip din si Mang Dante. Ano nga ba ang rason kung bakit halos linggo-linggo na lamang inaaswang si Cecil? Hindi naman ito gala at palagi lamang nasa tahanan. Takot itong lumabas. Ayaw makisalamuha sa ibang tao. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Ikaw naman, Toyang, maging mapagmatiyag ka sa paligid. Wala ka bang napansin na taong umaaligid dito? Tanong na matanda. Ay naku, meron. Nitong nakaraang buwan may nagpunta na matanda. Dumito pa nga ng ilang oras dahil nagpapahinga. Naligaw daw. Pero sa napapansin ko, Dante, mukhang kaunti na lamang ang oras ng matandang yon. Tugon ni Aling Toyang. Namukhaan mo ba? Anong pangalan niya? Muling tanong ni Mang Dante. Hindi ko matandaan. Hindi ko rin alam ang pangalan niya. Basta matanda na uugod-ugod. May dalang kawayan na tungkod. Tapos may damit na nakatakip sa ulo. Tugon ng kapatid. Naisip ni Mang Dante ang sinabi nito. Matapos masigurong nasa maayos ng kalagayan si Cecil. Nagpaalam na rin dahil meron pang naudlot na gawain sa buhay. Nang makauwi, hindi pa man nakakapasok sa tahanan, meron muling nagparamdam. Base sa pakiramdam ni Mang Dante, ordinaryong aswang lamang ito. Hindi gaanong matindi ang amoy, pero naroon pa rin ang sangsang. Nilingan niya ang paligid. Kagad naman itong nakita ngunit ang ipinagtataka. Hindi naman lumalapit. Nakatayo lamang ito sa damuhan. Nakatingin sa kanya at hindi gumagalaw. Nang akma na sanang gagamitin ang mutya, kumaripas naman ito ng takbo. Hindi na rin niya hinabol dahil hindi naman ganong kalaki ang banta. Tila napadaan lamang yon sa lugar. Pumasok na lamang ito ng tahanan at dahil hindi pa inaantok, nagpasya na lamang ang matanda na pagtuunan ng pansin ang mga halamang gamot. Nang sumapit ang hating gabi, abala pa rin si Mang Dante sa paghihiwa-hiwalay ng mga halamang gamot na nakuha kaninang hapon sa pamilihan. Habang ang iba naman, pinitas pa sa sariling bukirin. Medyo nahirapan siyang maiwalay ang mga dahon dahil halos magkamukha na lamang ito sa paningin. Lalo na ang sambong, niyog-nyogan at lagundi. Ito ang madalas na hinahanap sa kanila sa kasalukuyang panahon ng tag-ubo. Nang matapos naman ang paghihiwa-hiwalay ng mga ito,
Nagpunta siya ng kusina para mahugasan ang mga dahon. Ngunit hindi na nagawa pa. Matapos maaninag ang bulto ng aswang na nakatayo sa hindi kalayuan. Gawa lamang sa kawayan ang dingding ng kusina. Medyo malaki ang pagitan kaya kahit papano, kagad makikita ang nasa labas. Umiinit na rin ang mutya kaya hindi na pinalampas. Bago lumabas si Mang Dante, kumuha ito ng itak sa kusina. Sa paglabas na matanda, sumalubong kagad ang matinding pag-alingasaw ng amoy ng nilalang. Kasunod pa nito ang dahan-dahang paglapit sa kanya. Nang mapansin na matanda ang isang aswang, naisip niya ang sinabi ni Aling Toyang. Dahil dito, hindi na hinintay na makalapit ang aswang. Siya na mismo ang lumapit ngunit laking gulat nito. Nakahanda na sana ang patalim sa pagtaga, subalit bigla naman itong nawala. Nilingan ni Mang Dante ang paligid. Muli itong nakita sa unahan. Patakbo niyang nilapitan ngunit nang sandaling maabot na sana, saka muling nawala ang aswang. Paglingon niya sa likod, naroon na itong muli. Muli siyang tumakbo papunta roon. Ngunit napatigil dahil nawala na naman. Nang mapagtantong pinaglalaruan siya, ginamit nito ang mutya. Dahil dito natigil ang laro ng aswang. Natunton ang pinagtataguan nito. Naroon lang pala sa likod bahay at nagtatago. Ngunit para hindi mahalata, pumasok si Mang Dante ng tahanan. Nagkunwaring hindi ito nakita. Pero dumiretso siya sa pinto sa likod. Doon dumaan at walang atubiling tinaga ang nagtatagong aswang. Isang taga lang ang nagawa ng matanda. Kagad nang nakatakas ang nilalang. Pero sigurado naman siyang napuruhan dahil sa dami ng dugong dumikit sa patalim. Hindi lang niya namukaan dahil sa mahabang buhok nito na nakatakip mismo sa muka. Pagsapit ng umaga, naghanda na si Mang Dante sa pag-alis. Ihahatid niya ang nagawang herbal na gamot sa suki sa bayan. Bago tumuloy, dinaanan muna si Aling Toyang at Cecil. Iniwanan na rin niya ng pangontra para may magamit mamayang gabi. Hindi siya sigurado kung makakauwi mamayang hapon. Nang magkaroon ng pagkakataon, kinausap niya ang kapatid. Toyang, yung sinabi mong matanda na sumadya rito noong nakaraan na pinaghihinalaan mo, mukhang siya din yung nakita ko kagabi. Wika ni Mang Dante. Talaga ba, Dante? Buksain mo na ang matandang yon. Grabing pasakit na ang binibigay niya sa anak ko. Tugon ni Aling Toyang. Dahan-dahan lang tayo. Hindi pa namang kumpirmado kung yung matanda bang yon ang talagang may kagagawa ng nangyari kay Cecil. Lalo pat hindi lang naman matandang aswang ang gumugulo sa kanya. Pero wag kang mag-alala. Ako na mismo ang bahala sa usaping ito. Basta bantayan mo ng maigi ang pamangking ko. Muling wika ni Mang Dante. Matapos ang usapan, lumakad na ang matanda. Pagkalabas pa lamang ng bahay may napansin na itong kakaibang presensya. Ilang segundo pa itong napalingon sa paligid. Ngunit wala namang nakitang kung ano. Hanggang sa may dumaang tricycle. Sumakay na lamang ito bago pa bumuhos ang malakas na ulan. Kahit nakasakay na at medyo malayo-layo na, nararamdaman pa rin niya ang presensyang yun. Ilang beses na itong napalingon sa paligid.
Pero dahil nagsimula ng bumuhos ang ulan, nanlalabo na ang paningin sa lakas. Sinubukan na lang niyang baliwalain at iniisip na baka wala lang yun. Pero habang tumatagal, mas lumalakas ang banta ng presensya. Napansin pa ito ng binatang driver. May problema po ba? Tanong ng driver. Ikaw ba? May napapansin ka bang kakaiba? Tugon ni Mang Dante. Wala naman po. Tugon ng binata. Naging pabulong ang pagsagot ng binatang driver. Napansin din ni Mang Dante ang panginig at pagsenyas. Sumenyas ang binata na tumingin siya sa likod at nang ginawa yun, dito lamang napagtanto na iisang tricycle lamang sila ng matandang aswang. Nakapwesto ito sa likuran ng driver habang sobrang sama ng tingin sa kanya. Napansin din ito ang nakapulupot na tela sa balikat kung saan tumama ang patalim ng mataga ito nung nagdaang gabi. Hindi naman siya pwedeng magkamali dahil ang amoy ng nilalang ng gabing yon at ng matandang ito ay parehong pareho. Wala ding pinagkaiba ang tangkad at laki ng pangangatawan. Manong, saan ka po ba bababa? Tanong ng driver. Kahit sana lang. Basta may masisilungang pagbaba. Tugon ni Mang Dante. Pagkarating sa bayan, ibinaba siya ng driver malapit sa panaderya para makasilong. Pagkababa niya, bumaba din ang binatang nakasunod sa kanya. Hindi na rin siya nagtaka sa kilos nito na halatang natatakot sa matanda. Manong, pasensya na pero mukhang kailangan ko ng tulong niyo. Wika ng binata. Naiwan ang matandang aswang sa tricycle. Walang balak na bumaba at masama pa din ang tingin kay Mang Dante. Pumasok na lang muna sila sa kalapit na karenderya at doon nag-usap. Dito niya na lamang pati ang binata ay binabantaan din ng matandang aswang. Manong, alam kong ikaw lang ang makakatulong sa akin. Nakita ko po yung mutyang nakakwintas sa leeg mo. Sa katunayan, kapitbahay namin doon sa sitio yung matandang yan. Bali-balita talaga na isa siyang aswang eh. Ilang beses na rin siyang nakapangbiktima. Pero dahil sa takot kami, wala namang makapigil sa kanya. Wika ng binata. Hindi naman sa nagmamagaling. Pero titignan ko kung anong magagawa ko, iho. Tugon ni Mang Dante. Nga pala Manong, hindi lang siya nag-iisa. Marami ang kalahi na naglipanan na siguro sa kung saang lugar. Sila din yung madalas niyang utusan na mambiktima. Tapos ang huli kong narinig sa usap-usapan sa amin, naghahanap siya ng mayayanggaw. Magpaparami pa sila ng lahi nila. Muling wika ng binata. Dito na nagsimulang malinawan si Mang Dante sa nangyayari. Lalo na sa sitwasyon ni Cecil. Marahil naisipan itong yang gawin ng aswang. Kaya gano'n na lamang kung guluhin ng mga nilalang. Nang tignan siya ng matanda, wala na ito sa tricycle. Nagmamadali na ring nagpaalam ang binata dahil gusto nang umuwi. Habang wala pa ang matandang aswang, lumakad na rin si Mang Dante para maihatid sa suki ang dalang herbal. At nang matapos ang sadya sa bayan, umuwi na ito. Ngunit pagkababa ng tricycle, nakita niya ang matandang aswang malapit sa tahanan.
Naroon din ang binatang kausap kanina, nag-aabang sa kanya. Manong, pasensya na pero mukhang kailangan ko talaga ng tulong nyo. Hindi ako makadaan dahil sa matandang yan. Wika ng binata. Damang-dama ni Mang Dante ang inig at takot nito. Pawisan at naluluhan. Pinatuloy niya ito sa tahanan at doon kinausap. Ayon sa binata, nais siyang niyang gawin ng matanda. Sinubukan pa itong linlangin ngunit mabuti na lang. Nagawang labanan bago pa mahuli ang lahat. Dahil dito, napagpasyahan na ni Mang Danteng kalabanin ang matandang yun. Madami na itong napeperwisyong tao. Hindi lang ang pamangkin, hindi lang ang binatang kausap ngayon, kundi pati na ang ibang kapitbahay na nakapansin dito. Sa labas, makikita ang mga kapitbahay na nagtataka sa biglaang pagsulpot na matanda. Ngunit ang mas malala, ipinapahalata nito ang pagiging aswang. Tinatakot ang mga tao. Nagtatanong din kung may buntis ba sa lugar. Nang kakaunti na lamang ang tao sa labas, nilapitan niya ang matanda. Sinubukang itaboy ngunit patuloy na nagmamatigas. Huwag kang mangialam. Kailangan ko ng bagong usbong na aswang. Wika ng matandang aswang. Talaga? Kung yan talaga ang gusto mo, mukhang kailangan na kitang tuluyan. Tugon ni Mang Dante. Sinubukan pa nitong sindakin ng matanda sa pamamagitan ng pagpapakita ng mutya. Umubra naman ito. Nanlambot bigla ang mga tuhod. Nagkusa ng umatras ngunit nang makarating sa unahan, lumingon sa kanya at nagbanta. Pangako ko sa iyo, babalik ako at yayang gawin ko kayong lahat. Banta ng aswang. Dahil sa huling salitang binitawan nito, hindi na napalagay sa mga sumunod na oras si Mang Dante. Naging balisa ito at hindi maiwasang paulit-ulit na tignan ang kalagayan ng pamangkin, ng mga kapitbahay, maging ng binatang kanina pa nasa tabi. Ayaw din itong umalis dahil sa takot. Sa sitwasyong yun, naging buo na ang pasya ni Mang Dante na puntahan na lamang ang mismong tahanan ng aswang para doon pag-usapan ang lahat. Siyempre, hindi ito napanatag dahil alam niyang tuso ang ganitong klase ng nilalang. Kaya nagbaon ito ng patalim. Pati ang pinakamalakas na mutya ng kalikasan. Hindi rin niya kinalimutang magdasal at magsagawa ng orasyon bilang proteksyon habang binabaybay ang daan papunta sa bahay ng matanda. Ginabayan naman siya ng binata na hanggang kalsada lang dahil ayaw nang sumuot pa sa kakahuyan kung saan nakatayo ang barong-barong ng aswang. Manong, gabayan ka nawa ng Diyos. Wika ng binata. Sumuot na si Mang Dante sa kakahuyan. Sobrang kipot ng daan dahil sa siksikan na halamang ligaw. Katulad nga ng sinabi ng binata, merong ibang kasama ang matandang aswang. Naabutan niyang may kausap ito na dalawang aswang din ngunit nasaan yung tao? Isang babae at isang lalaki. Seryoso ang usapan kaya hindi na muna sumugod si Mang Dante. Nagmasid-masid lamang sa lugar. Nang sandaling umalis na ang mga ito, dito niya sinagawa ang pakay. Kagad namang napansin ng matanda ang presensya.
Sinalubong pa ito sa labas. Nang sandaling yun nagkaharap nga silang dalawa. Anong gusto mo? Bakit ka nandito? Tanong na matandang aswang. Mapapansin ng panginig ng matanda at pag-aalangan sa pagtingin kay Mang Dante. Hindi na siya nagtataka dahil alam niyang epekto yon ng mutsyang tangan niya. Sino yung dalawa mong kausap? Tanong ni Mang Dante. Ano bang pakialam mo? Talagang ganyang ka makipag-usap? Alam mong kaya kitang patayin ngayon din. Kaya umayos ka. Banta ni Mang Dante. Hindi ako magpapakaamo sa kahit na sinong katulad mo. Nagmamagaling ka lang dahil dyan sa mutya mo. Pero kung wala yan, wala ka nang ibubuga sa akin. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Wika ni Mang Dante. Binunot nito ang itak saka sinugod ang matandang aswang. Nagmamadali naman itong pumasok sa barong-barong. Papasok din sana si Mang Dante ngunit nagtaka na lamang nang hindi makapasok. Kahit anong hakbang, tila may pumipigil na puwersa sa kanya. Nang tignan ng matanda gano'n na lamang ang paghalakhak nito. Hindi niya matukoy kung anong nilagay ng aswang. Ngunit sinikap niyang mabasag yon gamit ang mutya. Matapos ang orasyon ay nawala naman ang pananggalang na pumipigil. Nagulat pa ang matanda at kagad nag-anyong aswang para lumaban. Sumugod ito kay Mang Dante. Ngunit dahil aktibo ang mutya ng kalikasan, nahirapan itong umatake. Kahit pagkalmot ni hindi nito magawa, binabalot ng puwersa ng bato ang katawan ng matanda upang manghina. Ngunit kalaunan, nakawala at tuluyan ng hindi nakita. Nagpalingalinga pa si Mang Dante. Hinahanap ang aswang ngunit mukhang nakalayo na. Hindi na rin siya nagtagal sa barong-barong. Nagmamadaling bumalik sa kalsada kung saan naghihintay ang binata. Bilisan mo, bata. Bumalik na tayo sa bahay. Wika ni Mang Dante. Base sa itinuturo ng bato, papunta ang aswang sa sariling tahanan. Pinaharurot naman ng binatang driver ang tricycle. At pagkarating nila sa tahanan, pagkababa pa lang, bungad na ang matandang aswang. Nakatayo ito sa unahan at nang tangkang lalapitan, nagmamadaling tumakbo. Sumuot sa kakawian. Kagad niya itong sinundan at hindi hinayaang makatakas. Ngunit pagdating sa makipot na bahagi, hindi na alam ni Mang Dante kung saan titingin. Dahil sa patingin niya, dumarami ang bulto ng aswang na nakatayo sa kung saan-saan. Sa likod, sa harap, sa itaas ng mga puno at magkabilaan. Dito na rin naamoy ang matinding pag-alingasaw. Mas matindi pa kumpara sa mga naunang amoy. Lumalakas din ang presensya ng aswang. Kagad niyang nilabas ang bato bago pa man makakilos ang matandang nilalang. Nang sandaling kumalat sa hangin ang bisa, paisa-isang nawawala ang mga bulto hanggang sa isa na lamang ang natira. Ang tunay na katawan ng matandang aswang. Kagad din itong tumakas. Sa sobrang bilis ng kilos, nahirapang humabol si Mang Dante. Ngunit hindi na nababahala. Gawa ng nasusundan namang kagad dahil sa gabay ng mutya. Tinangka ng nilalang na sumuot pa sa mas masukal na bahagi. Pinigilan niya ito bago pa man makarating dahil kung mangyari, hindi na masusundan pa ni Mang Dante at masyado nang madilim doon.
Kapag pipilitin, baka hindi na makalabas. Gamit ang bisa ng bato ng engkanto, pinigilan nito ang pagkilos ng aswang. Pilit hinila pabalik at matapos yon, pinigilan ni Mang Dante sa pamamagitan ng pagtaga ng magkabila ang binte. Napaluhod na lamang ito habang dumadagundong ang napakalakas na sigaw. Tinaga pa sa likod na mas lalo pang napadaing. Nang matumba sa lupa, ipinakain ni Mang Dante ang sugatang hita. Yan. Yan ang nararapat sa katulad mong ayaw pakiusapan. Hayop ka! Wika ni Mang Dante. Itinapat nito sa sugat ng aswang ang bato ng engkanto. Dito na rin niya napansin na mahina na ang katauhan. Ngunit nagawa pang magasik ng kasamaan. Paunti-unting sinakop ng bisa nito ang buong katawan ng aswang. Hindi na rin siya magkamayaw sa pagsigaw hanggang sa lumipas ang mahigit 20 segundo. Binawian ito ng buhay. Nakanganga at mulat ang mga matang nakahandusay sa madamong lupa. Napatanda na lamang ng krus si Mang Dante habang nakayukong nakatingin sa bangkay. Hinugot na rin ang bato, pinunasan ng dugo, ibinalot ng dahon at saka sinilid sa bulsa. Napailing na lamang din itong tinignan ang bangkay sa huling pagkakataon. Ang impyerno na ang bahala sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Wika ni Mang Dante. Iniwanan na nito ang bangkay na matanda. Buong akala niya doon na magtatapos ang lahat. Ngunit nagulat nang meron pang aswang na dahan-dahang pumuslit sa bahay ng kapatid na si Aling Toyang. Naririnig din niya ang pagsigaw nito at ang pagdaing ni Cecil. Nang walang pagdadalawang isip, hinatak niya sa malayo ang aswang at katulad ng matanda, pinatawan niya ito ng kamatayan. Namukaan niya ang nilalang. Isa ito sa naabutan niyang kausap ng matanda doon sa barong-barong. Nang tangka na sanang iwanan ang katawan nito, napansin naman niya sa hindi kalayuan ang isa pa. Yung lalaki. Hahabulin pa sana. Ngunit hinayaan na lamang dahil kumaripas na rin naman ang takbo hanggang sa nawala. Dante, Diyos ko, inaaswang na naman kami. Wika ni Aling Toyang. Kumalma ka muna, Toyang. Napatay ko na ang aswang. Tugon ni Mang Dante. Dali-dali niyang tinignan ang kalagayan ng pamangkin. Nahirap nang huminga dahil sa takot at patuloy sa panginginig. Nagawa namang pakalmahin. Matapos mapainom ng herbal ay bumalik na sa normal ang kalagayan. Dito na rin siya nagpalipas ng gabi dahil may balak pang abangan ang lalaking aswang na nakatakas. Ngunit sumapit na lamang ang kinabukasan. Wala nang sino mang nagparamdam. Paunti-unti na ring bumabalik ang sigla ni Cecil. Palagi din itong pinapainom ng herbal na gamot. At para masigurong hindi na malalapitan ng anumang banta ng aswang, dinasalan niya ito gamit ang bato ng engkanto. Sa paglipas ng araw, si Mang Dante na ang nabagot dahil wala ng aswang na nagparamdam. Nagsagawa na rin ito ng orasyong pangkalahatan, yung kayang proteksyonan ang buong sityo. Tuwing 6:00 ng gabi niya ginagawa sa lihim na paraan. Hindi naman ito kalakihan kaya nakakaya ng bisang pamproteksyon ng mutsyang bato. Nabalitaan din ni Mang Dante na pati sa kabilang sityo ay tahimik na rin.
Ang sabi pa ng binatang driver ng tricycle. Wala nang tao pa sa barong-barong ng matanda. Wala nang napapansing may sumasadya roon. Nakahinga naman ng maluwag si Mang Dante dahil mukhang wala ng peperwisyo pa sa buhay. Yun nga ang nangyari. Tuluyang nawala ang mga aswang sa lugar. Ngunit kahit ganun, hindi pa din siya nagpakakampante. Patuloy pa din niyang pinoprotektahan ang baryo ng palihim. Dahil para sa kanya, hindi niya kailangan ng papuri, pera o pangalan. Ang mas mahalaga sa kanya, na ibibigay ang nararapat na serbisyo sa iba. Sa tulong ng mutya ng kalikasan, na bato ng maharlikang engkanto. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Jeffrey. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Nueva Ecija. Kahit saang bayang ka magpunta, meron at meron kang mababalita ang baliw o taong grasa sa lugar. Sa bayan nila Jeffrey, merong baliw na ang pangalan ay Mang Renan. Walang nakakaalam kung saan ito nanggaling at kung anong ginagawa sa bayan. Magmula nang dumating sa bayan si Mang Renan, doon nagsimula ang hindi maipaliwanag na kamalasan. Biglang dumami ang insidente ng nakawan, maging ang pagdagsa ng mga insekto, abnormal na panahon at marami pang iba. Isang magsasaka si Jeffrey. Magsasaka din ang ama, ngunit dahil sunod-sunod na ang ulan sa gabi at tuyong-tuyo naman sa umaga, nawalan sila ng aanihin. Bata pa lamang tumutulong na ito sa ama sa palayan hanggang sa magbinata. Usap-usapan sa bayan na siguro may sumpa o isang elemento si Mang Renan dahil hindi na nauubos ang kamalasan ng bayan. Simula nang dumating ito sa lugar, sinubukan pa ng mga residente na paalisin. Ngunit mas lalo lamang lumala ang mga pangyayari. Noong pinalayas sa bayan si Mang Renan, hindi naman umulan sa bayan ng isang linggo. Sobrang init at tuyo ng kapaligiran. Ngunit nang makita ng ilang residente si Mang Renan, unti-unting pumatak ang ambon hanggang sa tuluyan ng lumakas ang ulan. Kaya naman kahit para sa kanila, nagdadala lamang ng kamalasan si Mang Renan, mas matinding kamalasan naman ang kanilang naranasan kung paaalisin nila ito. Kaya nagpasya ang mga residente na manatili na lamang ang matanda sa bayan. Palaging nadadaanan ni Jeffrey si Mang Renan habang papunta sa palayan. Naawa ito sa matanda, kaya minsan dinadalhan niya yon ng pagkain. Ayaw man ni Jeffrey na manumbat, ngunit nakikita niyang hindi ito kinakain ng matanda hanggang sa masira na lang. Mahirap lang din naman ang pamumuhay nila Jeffrey. Ngunit ibinabahagi niya ang kakarampot na meron sila sa nangangailangan. Ngunit tila hindi naman ito pinahahalagahan. Kaya naman nawala na siya ng ganang magbigay kay Mang Renan. Pero hindi naman kayang magtanim ng sama ng loob ni Jeffrey sa matanda. Dahil bagamat sinasayang nito ang pagkain na ibinibigay, kahit papano, nagpapasalamat ito kahit hindi magsalita. Nakikita din ng binata na ibinabahagi rin ito ang pagkain sa mga ligaw na hayop, kahit nakakaunti na lamang ang natitira sa kanya. Dito naisip ni Jeffrey na baka hinihintay niyang dumating ang mga ligaw na hayop, kaya nasisira na lamang ito at hindi kinakain.
kung ano pa man ang rason, nagpasya ang binata na wag na munang tulungan ang matanda. Nagpatuloy lang si Jeffrey sa araw-araw nang hindi pinapansin ng matanda. Bagamat naaawa, wala na itong iba pang maitutulong. Pinagtitripan din si Mang Renan ng ilang kabataan. Ngunit tumatawa lamang ang matanda. Akala siguro nito nakikipaglaro lamang ang mga bata sa kanya. Bagamat sinabi ni Jeffrey na hindi na siya mangingialam, napilitan pa rin itong awatin ang mga bata dahil bigla nilang sinuntok si Mang Renan. Kagad namang tumigil ang mga bata. Aalis na sana si Jeffrey nang makita na puro pasa at sugat ang matanda. Gamit ang ilang dahon at medisina, ginamot niya ito sa abot ng makakaya. Hindi nagsasalita si Mang Renan. Pero nakikita ni Jeffrey sa mga mata nito ang pasasalamat at umalis na papuntang palayan. Dahil nahuli ng dating, pinagalitan ito ng ama. Walang humpay namang humingi ng pasensya si Jeffrey at pinagpahinga ang ama. Habang nagtatrabaho, nakita niya ang kumpulan ng mga kabataan. Napatingin ng binata at kagad lumapit. Nang marinig ang nangyayari, pinagtutulungan na naman ng mga kabataan si Mang Renan. Ngunit mas dumarami na sila ngayon. Sinasabi ng mga bata na salot ito sa lipunan. Isa-isa silang nagsabi ng rason ng galit nila sa matanda. Wala naman silang kahit anong patunay na si Mang Renan nga ang dahilan ng kamalasan sa bayan. At imposible namang may kinalaman siya sa paghihiwalay ng mga magulang ng iba, pati na rin sa masamang panahon. Ngunit dahil hindi ito maipaliwanag ng mga residente, nagpasya na lamang ang mga ito na isisi ang lahat sa walang kalaban-laban at kaawa-awang matanda na naligaw lamang sa bayan. Kaagad namang sinigawan ni Jeffrey ang mga kabataan. Natigilan na ang matanda kundi tatawag na siya ng barangay. Tumingin ang mga ito ng masama sa kanya. Tsaka lamang nag-alisan ang mga ito. Isang araw, nawawala ang anak ng isa sa magsasaka. Kung kani-kanino sila nagtanong ngunit walang nakakita sa bata. Nagtulong-tulong ang mga residente sa paghahanap. Ngunit pagsapit ng dilim, wala na talaga ang bata. Ang sabi ng barangay ay baka naglayas ito. Napag-alaman nilang lasenggo ang ina at meron namang ibang kinakasama ang ama. Nakita ni Jeffrey si Mang Renan. Tumatawa habang pinaglalaroan ang panis na pagkain. Kagad namang kinuyog ng mga residente si Mang Renan. Kahit wala namang patunay at pinagbibintangan na may gawa sa pagkawala ng bata. Matapos nilang pagtulungan ng matanda, napagtanto nilang wala kay Mang Renan ang anak. Kaya naman naghanap sila ng ibang paraan. Wala man lang nanagot, nanghingi ng paumanhin, o tumulong man lamang sa kaawa-awang matanda. Makalipas ang 1 linggo, meron muling nawawalang bata sa bayan. Matapos ang investigasyon, napag-alaman nilang kaparehas ng isang bata. Magulo din ang tahanan nito. Babad sa pagsasaka ang ama, samantalang pabaya naman ang ina. Bagamat ipinagpapalagay nila na maaaring lumayas din ang bata, katulad ng naunang nawala, hindi naman tumigil sa pag-iimbestiga ang mga otoridad. Matatalas ang tingin ng mga residente kay Mang Renan. Kahit na wala namang ginagawa ang matanda, sinisisi pa rin siya ng mga ito sa kamalasan ng bayan. Dahil sa mga pangyayari, hindi na hinayaan ni Jeffrey na mawala sa tabi ang bunsong kapatid.
Napansin din ng mga residenteng tila hindi naman maglalayas ang mga nawawala dahil maliliit lamang sila na bata. At kung tunay man na umalis ay wala naman itong ibang mapupuntahan. Kinabukasan, nadaanan muli ni Jeffrey si Mang Renan kasama ang kapatid. Nakita ni Jeffrey na merong bagong pagkain sa harap na matanda. Sinabi niya sa kapatid na baka meron sigurong kapitbahay na nagbigay. Nagpatuloy na sila sa paglalakad. Ngunit natapilok si Jeffrey dahil sa paghila ng kapatid sa kanya. "O bunso, may problema ba?" tanong ni Jeffrey. Kuya, yung baliw po, nakakatakot yung tingin niya. Tugon ng kapatid. Kaagad namang tinignan ni Jeffrey si Mang Renan. Nangilabot din ito sa titig nito. Bagamat nakangiti ang matanda, tila meron itong maitim na balak. "Kahit anong mangyari bunso ha, huwag kang halis sa tabi ko. Naiintindihan mo? Huwag na huwag ka ring lalapit sa baliw na yan. Ayos ba yun?" Wika ni Jeffrey. Napatango naman ang kapatid. Pumunta na sila sa sakahan at nagtrabaho. Pagdating ng hapon, kaagad din namang umuwi ang dalawa. Napansin ng binata na wala si Mang Renan sa dating pwesto. Sa isip ni Jeffrey, siguro meron itong pinuntahan o baka may kumuha na sa kanya. Kung ano man, hindi na niya ito pinagtuunan pa ng pansin. Pumasok na sila ng tahanan at nakita nilang wala pang hapunan. Napansin ding tulog sa papag ang ama. Yakap ang bote ng alak. Wala rin sa tahanan ng ina. Tila kasama na naman siguro ng kapitbahay. Walang oras na hinayaan ni Jeffrey na mawalay ang kapatid sa kanya. Natatakot ito dahil hindi rin maayos ang tahanan nila at mabalitaan na lang na ang kapatid na ang susunod na nawawalang bata. Huwag kang mag-alala kuya. Kahit hindi man perpekto ang pamilya natin, mahal ko pa rin kayo. Hindi po ako maglalayas. Wika ng bunso. Bahagyang napangiti si Jeffrey sa sinabi ng kapatid. Ngunit hindi naman yon ang kinakabahala niya. Pakiramdam ni Jeffrey, meron talagang kumukuha ng mga bata sa bayan. Kinabukasan, nagkaroon ng lagnat si Jeffrey. Naulanan sila habang nagsasaka. Kaagad naman niyang binalutan ang kapatid para hindi ito magkasakit. Ngunit siya naman ang nadali. Mahigpit na pinagbili na ni Jeffrey ang kapatid. Wag na wag itong lalabas, lalo na't wala siya sa tabi. Tumango naman ang kapatid at nakatulog si Jeffrey. Ngunit makalipas lamang ang ilang oras, pagkagising niya, naalimpungatan ito dahil wala na sa tahanan ang bunsong kapatid. Kaya kahit nilalagnat si Jeffrey, kaagad itong tumayo at hinanap ang bunsong kapatid. Kahit na madilim ang paligid dahil gabi na, nakita niya ang bunso na may dalang pagkain at inaabot kay Mang Renan. Kaagad sumigaw si Jeffrey para tawagin ang kapatid. Naglakad na ito papalapit. Napatakbo si Jeffrey upang sagipin ang kapatid. Nang makita niyang may kakaibang hayop na papalapit, hindi na napansin ng binata ang lagnat ng mga panahong yun. Kaagad niyang itinulak papasok ng tahanan ng kapatid. Hinarap ng binata ang nilalang. Sinabi sa kapatid na iba to ang itak malapit sa kanya. Pagpulot ni Jeffrey ng itak, hinanda na niya ang sarili para kalabanin ito. Ayaw niya itong pakawala ng buhay.
dahil baka isang araw bumalik ito at maghiganti. Nagtamo si Jeffrey ng ilang sugat sa mukha at katawan. Medyo nag-alinlangan si Jeffrey sa pakikipaglaban dahil hindi niya sigurado kung aswang nga ba ito o kakaibang hayop lang. At kung yun nga ay aswang, maaaring matulad siya dito lalo na kung matuluan ng laway ang sugat. Kahit hindi sigurado kung ano ang kalaban, isa lamang ang sigurado niya na mga oras na yun. Kailangan niya itong mapaslang. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay napugutan niya ito ng ulo. Nakahinga ng maluwag si Jeffrey nang makita yun. Ngunit laking gulat niya nang tumakbo ang katawan papalayo. Nagulat si Jeffrey dahil biglang may bumuhos na kung anumang likido sa nilalang. Tila nabuhusan ito ng benditadong tubig at umusok ang bangkay. Napatingin siya sa pinagmumulan nito. Nakita ang ama na may dala na kakaibang lagayan. Hindi nakapagsalita pa si Jeffrey. Tuluyan na itong bumagsak at nawala ng malay dahil sa sakit at mga natamong sugat. Nagising na lamang ang binata matapos ang ilang araw. Nalaman ng bayan ang nangyari sa kanya. Inisip kagad nilang si Mang Renan ang aswang. Walang awa nilang kinuyog ang matanda. Kalaunan ay nawalan na ito ng buhay. Nakakaawa ang sinapit ni Mang Renan sa kamay ng baluktot na hustisya ng bayan. Para sa mga residente, napaslang na nila ang salarin. Kahit na wala naman silang patunay na si Mang Renan nga ang may sala. Walang nagbayad sa kaawa-awang sinapit ng matanda. Dahil para sa mga residente, yun ang nararapat. Hanggang sa lumipas ang ilang araw. Bagamat pinagsasabihan siya ng mga residente na wag nang ilibing ang salot ng bayan na si Mang Renan, hindi niya ito pinakinggan. Hinandugan pa ni Jeffrey ng mga alay ang bangkay. Ipinagdasal na mataimtim kasama ng kapatid. Kahit nawala na si Mang Renan, nagpatuloy pa rin ang pagkawala ng bata at hindi na sila natagpuan pang muli. Dahil sa dilubyo, nabuo ang mga pamilya sa bayan. Natatakot ang mga residente na baka mawala din ang anak. Dahil lahat ng nawawala hindi buo ang pamilya. Lumipas pa ang ilang buwan. Kalaunan tumigil na ang pagkawala ng mga bata. Kumpleto na ang pamilya ng bawat tahanan. At kahit papano, nagdulot na magandang balita ang masamang nangyari sa lugar. Bagamat lumipas na ang ilang taon, hanggang ngayon, nakukonsensya pa din si Jeffrey sa sinapit ni Mang Renan. Nakakasiguro itong hindi ang matanda ang aswang ng gabing yun. Dahil napatay na niya ito. Ngunit para kay Jeffrey, hindi si Mang Renan ang salot sa lipunan. Ang tunay na salot ay ang mga residente ng bayan. Hindi lang ang aswang ang mapagpanggap, ngunit pati na din ang mga taong nakatira sa lugar. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.